Nagsimula ang lahat sa dalawang pamilyang matagal nang magkaaway, ang Capulet at ang Montague. Ang pamilya ng Capulet. Hanggang kailan tayo magtitiis sa mga Montague? Mga bastos! Walang modo! Nilalapastangan nila ang pangalan ng ating pamilya. Mahalin mo na lang katahimikan, aking asawa. Ang digmaan ay wala ng magandang maidudulot, hindi dugo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita lumuluhod ang mga Montague sa harap ko. Hindi kailanman. Samantala ang pamilya ng Montague. Oo nga pa. Hindi tayo maaaring manahimik. Sa bawat galaw ng Capulet ay may banta sa atin. Kailangan natin kumilos bago sila muna. Tama kayo, Ginoo. Nakita ko muli ang mga tawa nila sa ating teritoryo. Nakahamon. Kung gusto nila ng laban, bigay natin. Matagal nang nangangating mga kamay ko para sa espada. Tama! Walang awa, walang atrasan. Para sa pamilya Montague. Para sa pamilya! Romeo? Romeo? Andiyan ka na pala. Kanina pa kita hinahanap. Umaga pa rin ba? Oo, umaga pa rin ngayon. Pero parang mas mahabang oras ng umaga ngayon. Lalo na kung nag-iisa ka. Mas mahaba ang mga oras kapag malungkot ang puso. Malungkot? Bakit naman? Yan bang tulang sinusulat mo ay tungkol sa pag-ibig? May napupusuan ka na ba? Si Rosaline. Rosaline ang kanyang pangalan. Ngunit, hindi niya ako mahal. Ikakasal na siya sa iba at hindi ko na mapipilit pa. Kung hindi niya kayang suklian ang pag-ibig mo, Romeo, kalimutan mo na siya. Paano, Benvolio? Paano ko siya kakalimutan? Asan ba si Padre Ferrer? Kasi siya makapagpayo sa'yo. Nasa simbahan siya. Nagdadasal sa may altar. Panginoon, pinagdadasal ko po ang bayan ng Verona naway magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang pamilyang magkaaway. Gabayan mo po silang lahat. Magandang umaga! Maganda ng umaga, hindi ba? Hindi magandang umaga para sa pusong pag-ibig. Aba, Romeo, masyado pang maaga para sa mga ganyang kalungkutan. Hindi ko alam, Padre. Ang pag-ibig ay tila isang sugat na ano ko higit. Anak, tandaan mo, ang oras ang pinakamagaling na manggagamot. Hayaan mo ang panahon ang magbilang ng mga sugat ang puso. Kayamanan, reputasyon, estado, kasaysayan ng pamilya at katayuan. Tayong mga Capulet ay may lahat ng ito at sinusumpa kong protektahan ko ito anuman ang mangyari. Ginoo, pinapatawag niyo po ako. Peter, narito ang listahan para sa ating grading sayawan. Ibigay mo ito isa-isa at siguraduhin mong marangal pagkakabot. Iniisip mo pa rin ba si Rosaline, aking Romeo? Ang pag-ibig ay ang pinakamagandang emosyon sa mundo. Ngunit, kung ito'y nagpapalungkot sa'yo, tanungin mo nga sarili mo, pag-ibig nga ba talaga ito? Baka naman gutom lang yan, hindi pag-ibig. Ginoo! Natagpuan ko po ito kanina. Pwede niyo po bang basahin? Halika, tutulungan kita. Livia, Lucio, Tibalt, Rosaline. Rosaline? Para saan ang listahan na ito? Listahan po yun ng mga imbitado sa sayawan ni Lord Capulet. At kung kayo po ay hindi isang Montague, imbitado po kayo. Narinig niyo yun? Kailangan natin pumunta sa sayawan.
madali lang sabihin yan. Pero paano mo ipaliwanag na hindi tayo Montague? Simple lang. Kailangan natin magsusuot ng maskara. Parang wala makakilala sa atin. Mga ginoo at binibini ng Verona, maligayang pagdating sa aking bahay. Simulan na natin ang sayawan. Carlos, nais kong makilala mong aking anak si Julia. Ito na yata ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa Verona. Maaari ba kita isayaw? Lady Bini, Julia. Oo, Carlos. Aalis din ako ng Verona sa mga susunod na linggo. Ngunit bago ako umalis, nais kong magpakasal. Ano naman ang plano mo, Juliet? Ang plano ko, makahanap mo ng tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig? Meron ba ganun? Oo, tunay. Para sa mga marunong maniwala. Huminto yata ang tibok ng puso ko. O baka, nakalimot lang ito. Kung totoo yan, hindi ka ba mayamatay? Walang tao makakita sa iyong ganda at mananatiling buhay. Kung ang halik ay makakatanggal ng kasalanan, hayaan mong gawin ko iyon. Nambubola ka lang, Ginoo. Hindi, totoo yun. Bini-bini, Juliet, hinahanap ka na ng Lady Capulet. Oo, Juliet, hinahanap ka na ng Lady Capulet. Halika na. Juliet, kay gandang pangalan. Ngunit, bakit siya nahanap ni Lady Capulet? Bakit ka nakipagsayawan sa isang kapilit? Muntik na tayo mamatay dahil dyan. Patayin na ako. Patayin na patay. Alam ko na ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig. At saan ka naman pupunta? Makausapin ng tadhana ko. Ibang na nga siya. Oh, Romeo! Sumasakit ang puso ko. Isa kang Montague? Ano ba ang mayroon sa isang pangalan? Ngunit wala na akong pakialam. Oh, Romeo! Kahit isang beses lang, tanggapin mo ang aking pag-ibig at iiwan ko ang aking pinanggalingan. Juliet? Juliet? Romeo? 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 Juliet? Juliet? Walang may makakapigil kay Romeo. Dala-dala ang namumuli ng puso, umakyat siya sa bakod ng mga Capulet upang masilayan lang ang minamahal niyang Juliet. Oo, umalis ako bumalik. Hindi ko mapigilang bumalik. Ano? Anong ginagawa mo dito? Papatayin ka nila! Matapos ko marinig ang iyong pag-amin ng pag-ibig sa akin, hindi na malaga kung ako ay mabuhay o mamatay. Ayaw mo ba mabuhay? Umalis ka na! Makikita ka nila! Ayos lang po bilang lang. Basta naisin ko pang mamatay kasi maghangad lamang ng iyong pag-ibig aking nilamahal. Madam, sino na yun? Hinahanap ka na nga yung ina. Kinabukasan, dahang-dahang lumapit si Romeo sa kagalang-galang si Padre Lorenzo. Dito niya ibinahagi ang planong pakikipag-isang dibdib kay Juliet. Ano? Gusto mo ngayon magpakasal sa nag-iisang anak ni Lord Capulet? Tama, Padre. Ano? Laro lang ba ang tingin mo dito? Alam mo bang delikadong ginagawa mo? Ano ang pag-ibig kong walang panganib? Hindi ko inaasahang maintindihan niyo ako, Padre. Mahabang diskusyon ang ginawa ni Romeo at ni Padre.
mga bituin sa Verona, tinago natin ang pag-ibig na ipinagbabawal ng mundo. Ngunit ang puso ko'y tanging sa'yo lamang nagmahal, kahit kailangan nating magtago sa dilim. Sinusumpa ko rin hindi ka bibitawan, kahit kamatayan ang umadlang sa ating daan. Ngayon, may tahanan na tayo, may halakhak na mga anak at liwanag sa bawat sulok ng ating buhay. Siguro sa ibang buhay, magiging matapang tayo upang maramdaman natin ang ating pag-ibig ng malala. Mercutio! Kailangan mo ni Tibal si Gumilo sa isang dulo. Ano? Ang isang dulo? Romeo, lumabas ka! Tingin mo makakapasok ka sa lugar namin nang hindi ko nalalaman? Ako na ang harapin mo! Mercutio, hindi ako pumunta para sa iyo. Huwag mo ako subukan! Bakit? Natatakot ka bang matalo? Sobra-sobra ka na! Benvolio, samahan mo siya! Tibal! Tigil! Huwag ka gumawa ng kahangalan! Romeo! Romeo! Ano ginawa mo? May pakulong ka nila dahil dyan! Anong nagawa ko? Aksil! Sanhi ng eksena! Itapon niyo yan! Dahil sa pagpilit ng kanyang mga magulang na ipakasal siya kay Paris, si Juliet ay humingi ng tulong kay Padre Lorenzo. Doon niya natanggap ang inumin na magbabago ng lahat. Upang takasan ang sapilitang pagpapakasal kay Paris, uminom si Juliet ng inumin mula kay Padre Lawrence na magpapapanggap siyang patay. At sa isang lagok, nahulog si Juliet sa maimbing na tulog ng kamatayan. Habang si Juliet ay natutulog sa ilalim ng mahiwagang potion. Madam Juliet? Madam Juliet! Madam! Isang malaking balita ang umabot kay Romeo. Balitang magbabago sa kanyang mundo magpakailanman. Sa bawat pintig ng kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng mundo. Ang pag-ibig na minsang nagbigay liwanag, ngayon ay nagdala ng dilim. At sa puso ni Romeo, nagsimula ang desisyong tatapos sa trahedya ng Verona. Hindi niya nalaman ang totoo. Akala ni Romeo, patay na ang kanyang minamahal. Magsama pa rin tayo sa kabilang buhay. At sa kanilang huling sandali, ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ngunit sa halagang hindi matutumbasan.
Minsan, sila ang tamang tao, pero hindi sa tamang panahon. Ngunit ngayon, muling nagtagpo ang dalawang pusong minsan ang pinaghiwalay ng tadhana. At habang nagkakatitigan silang muli, tanong ng tadhana, sa pagkakataong ito na kaya ang tamang panahon? Saan darating ang mga salita na nanggagaling sa aming dalawa? Kung lumisan ka, wag naman sana